Hey, what's up? Good day mga boss. Panibagong obra, panibagong pyesa na naman tayo, no? So, bali dito sa video natin, kung makikita ninyo, may nakatayong Buddha dyan sa ating tattoo bed. Pero hindi Buddha yan, ha? Mukha lang Buddha. Bali, yung kliyente natin na yan is Taiwanese yan. Bali, suki ko na yan. Halos yung full arm niyan. Ako na halos ang mga tumapos. Ako na halos ang tumabaho. And yan, bali yung piyesa na gusto niya ngayon is gusto niya wrap around dalawang binte, 'di ba? Bali dalawang binti yan na gusto niyang tapusin ko bago ako umuwi. Pinagbigyan natin and syempre binigyan na rin natin ng magandang deal dahil sabi ko sa kanya, total ako'y pauwi naman gawin natin ng mas mas maganda ang ending, no? Bali si client talagang natutuwa sa mga gawa nating mga Pilipino. Bali hindi kaya ko lang naman nasabi na natin is siyempre gusto niya, nagustuhan niya yung mga gawa ko. So, parang siyempre nagla-last na rin yung impression niya na yun. Kung makaka-encounter ulit siya ng kapwa ko Pilipino, siyempre gano'n yung magiging impression din niya. Pero sana maka-encounter siya na talagang makukuha niya yung gusto niya. And ayan, in-stencil lang natin sa kanya yung mismong main character. Tapos frinihan ko na yung kabuuan. Kasi kaya ako fini-freehand yan para malaman ko kung paano ko ipo-flow yung mga windbar dun sa kanyang binte. Kasi kapag in-stencil natin yan, nagkakaproblema din sa dulo kung paano natin pagtutugmain, pagtudugtungin. Kaya to make the long story short, para maging easy lahat ng bagay-bagay, pini-freehand natin. Importante talaga ang skills pagdating sa mga ganitong bagay para pag may mga kailangan ni freehand, hindi ka nag-i-struggle, hindi ka nai-stress kung paano mo siya ilalapat. Kasi minsan, ang nagbibigay ng stress is yung stencil. And dito, may tamang kwento tayo dito kung bakit dapat, kung tutuusin tatlong part ng video 'to. Outline, first day, second day, yung kabilang leg, shi-shade natin, tatapusin natin ng 1 day. Tapos dapat third day, gagawa na tayo ng pangkanyang final leg. Yun sana ang gagawin ko ditong video, kaso nga lang nangyari, nawala yung copy ko nung nung outline niya. Tsaka yung picture ng outline ng finished product. Kaya yun ang nangyari. Gusto ko ginawa ko na lang siyang dalawang klase ng video. Kaya pagdamutan na ninyo itong resulta ng video na gagawin ko. So dito, kung mapapansin ninyo, pwede nyo namang i-slow mo yan. Ang pag-outline ko is talaga makikita nyo, pure talaga siya. Pure one line lang. Bibihira mo ko makita dyan na nagpapabalik-balik. Kasi mas inuna ko talagang aralin na huwag matrauma yung skin. Especially pag gumagawa tayo ng mga traditional design na may mga power line. Kasi isa yan sa pinakamakikita ninyo na biggest mistake nating mga tattoo artists, yung nagkakaroon ng bold line tapos nagiging umbok pag gumaling. Yun yung nagiging problema natin. Na which is dapat hindi siya nagiging umbok. Kasi madalas ang nangyayari doon kaya nagkakaganon yan. Kasi nabubugbog or natotrauma yung skin. Kaya yun ang pinaka-inano ko. And pagdating naman sa liner ko na gaya ng RL is gumagamit tayo dyan ng 9, 5. Pero madalas pag nag-RS ako, ang gamit ko lang madalas is 14. Pag ganito kalaking pyesa, 14 ang gamit ko. Pero pag sobrang laki na gaya ng back piece, nagdo-double lining na tayo dyan, sabay shading sa loob. At kung magigits nyo yun, lalayin tayo ng manipis, tapos saka tayo mag-shade. May mga kanya-kanya tayong technique pero syempre doon tayo sa pinaka-komportable tayo. Hindi ko naman sinabi na ganito yung ginagawa ko, ganito din yung gagawin niyo. Kung saan lang kayo komportable, para at least kahit papaano nagagawa din niyo freely yung gusto niyo. Tapos dito, kung mapapansin niyo, nag-numbing cream kami dito kasi si client sobrang hina ng pain tolerance. Karamihan naman sa mga Taiwanese na tinatato ko, sobrang hina ng pain tolerance. Nagre-rely talaga sila sa numbing cream. Pagka walang numbing cream, alam mo hindi sila komportable, galaw ng galaw. Isa rin sa nagiging problema ko sa kanila yung mga ganito. And halos dito matatapos na ako sa paglalining and tara, pasok tayo sa shading. So yan, dito na tayo sa shading, no? Inabot din kami rito ng 3 weeks bago namin nagawa ulit yung shading. Kasi yun yung naayon kasi sa schedule na available ako. And doon tayo nagkakaroon ng problema madalas sa ibang kliyente. Kasi yung mga schedule natin hindi nagtutugma. And tara, dito tayo sa pyesa natin.
Bale dito ang ginagamit ko rito laging pang shading is dynamic black, pero dito gumamit na ako ng gray dito, ng opake. Kasi ayoko na masyadong pahirapan si client kasi kapag nagwa-wash ako, nahihirapan siyang i-survive. Madalas talagang ano niya, gigil na 'yun 'pag natapos. Kaya sabi ko adjust ako ng timpla, gawan natin ng paraan kung papaano na 'yan matatapos. Pero sobrang haba pa rin ng session na nangyari dito kasi yun nga wrap around yung piyesa namin. 'Yan kung mapapansin niyo sa video, gumagalaw talaga ng dahan-dahan paatras kasi si client sobrang alam mo ewan ko, sobrang hina ng pain tolerance nila. Ayan tingnan mo in-adjust ko na naman siya, sobrang layo naman ng narating ng adjust ko. Pero makikita niyo aatras at aatras pa rin yung paa niya diyan. Ano talaga siya, tapos dumating pa kami sa part niya na talagang sumusobrang likot siya. Ang nangyayari, kinakausap ko na lang, sinasabi ko na, "Gusto mo bang tapusin o hindi na? Gawin natin sa next session." And may twist pa diyan. Yung session niya diyan, yung next do'n sa kabilang binti niya is kinabukasan agad. Bale 2 days in a row 'yan, pero okey lang naman kasi nga magkabila ang binti naman and hindi masyadong traumatized yung skin. Pero talagang alam mo 'yun, hindi talaga siya mapakali, ang hirap niyang kontrolin. Pero wala naman tayong magagawa diyan kasi nga siyempre nasasaktan nga naman. Pero sana next time ano, talagang tinitibayan kasi nagre-rely kasi 'yun ang mahirap 'pag nagre-rely ka masyado dun sa cream. Eh, ang nasa isip mo, mamamanhid siya ng malala. Eh, siyempre kapag naming cream naman kasi topical anesthesia lang 'yan, hindi naman 'yan katulad ng injectable na talagang literal manhid. Ewan ko ba rito sa mga Taiwanese na 'to, ang hirap nilang anuhan. Sabagay kasi may language barrier, eh, kaya nahihirapan tayo na ipaliwanag din sa kanila ng mabuti. Pero dito sa reference niya na 'to, sobra ako nag-enjoy. Kasi alam mo 'yun, parang bumalik sa dati na gumagawa ng mga traditional. Pero ang laki talaga ng ano rin, pagkakaiba kasi dati hindi naman ako ganito kalinis gumawa ng traditional, eh. Eh, 'yun, awa ng Diyos sa patuloy na pag-develop natin sa ating sarili para sa ikauunlad din natin at para din siyempre sa mga magiging kliyente natin na hindi natin magagawa ng pangit na piyesa, eh, nagsusumikap tayo para gawin ng maayos yung mga trabaho natin. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga sa skin ng mga Taiwanese is talagang napakalilinis ng ano nila. Pero hindi ko sinasabing malinis sila sa katawan, hindi ko rin sinasabing na madumi sila sa katawan. Nagbe-base lang tayo sa mga nakakasalamuhan natin. Pero dito, malinis talaga kasi yung mga skin nila ay mapuputi. Yun yung ibig ko sabihin. Mapuputi talaga sila ay nakakatuwa-tatuan kasi nga hindi siya namumula tapos nagba-brown na sobra. Bale makikita mo kaagad kasi sa kanya yung resulta. Yun yung kagandahan sa mga ano nila. And sa pagsi-shade pala, gumagamit tayo rito ng malalaking needle gaya ng 23 RM. And nag-RM pa rin ako dito. Hindi ako masyadong gumagamit dito ng M1 kasi nga pang color pack ko lang talaga ang M1. Ang RM kasi pinasi-shading ko siya sa pangkalahatan. Bali iniingatan ko rin kasi na mukha siyang maraming kalmot, maraming dungis. Hindi ko kasi trip yung kantuhan ng M1. Pero syempre, gumagamit pa rin tayo ng M1. Aralin lang talaga natin yung tamang paggamit ng mga needle na nandiyan dyan. Kasi hindi yan ilalabas sa market kung walang rason kung bakit yan dyan ilalagay. Kung tatanungin naman ninyo kung ilang oras inabot yung tatuan na to, sobrang tagal. Inaabot kami madalas. Dito sa first session na to, inabot kami dyan ng almost 8 hours. Nag-start kami ng alas 10, natapos kami halos magagabi na. Alam ko magsa 7 na yata yun, magsi 6. Talagang bugal niyan. Konti lang ang pahinga namin dyan. Ang alam ko, ang pahinga lang namin dyan, tanghalian, tsaka merienda lang. Doon ko ginagawa ng ano eh. Mas gusto ko kasi yung dire-diretso ang trabaho kaysa sa puro tayo pahinga. Napuputol din kasi yung momentum ko. And yung gana nabe-break din yung gana. And syempre, sa isang kliyente din, masakit ang pahinto-hinto kasi yung pain tolerance mo, nagpapahinga, nare-relax, doon ka magkakaproblema. Masakit kasi pag nababalikan na, pag nadadaanan na ulit siya, yun. Kasi nagre-relax yung skin natin eh. Kaya much better na, 'di ba, survive natin ang isang galawan lang, isang anuhan lang. Hangga't kaya, konti lang ang pahinga para at least kahit paano, yung momentum nandun pa rin. So ayun, pauwi na tayo ng Pilipinas. Kaya sa mga gusto magpatattoo dyan sa Pilipinas, kita-kits tayo by August. Message nyo lang ako kahit saan sa aking mga social media. Message nyo ako kahit saan dyan. Pwede tayo mag-home service basta abot ng ano natin, ng pamasahe natin, no? Basta abot ng pamasahe natin, puntahan natin yan. Around Cagayan Valley, ready ako dyan. Cagayan Valley, Ilocos Norte, Isabela, Tugigaraw, kaya natin yan. Pero pagdating na sa Manila, ibang usapan na yan. Ano na lang tayo, usap na lang tayo kung magkakasundo sa magiging transaction, eh go tayo. Pero yun, dun muna tayo sa mga surroundings natin magsisimula. And sa lahat ng gusto magpatattoo, message nyo lang sa aking mga social media account. Available tayo dyan sa mga ano natin, TikTok, uh,
dito sa red apps tsaka blue apps, ready tayo diyan. And sa mga naghahanap ng portfolio ko, check nyo ako sa blue app tsaka sa red app, nandiyan yan. Meron naman dito sa TikTok, pero halo-halo kasi ang nakalaman dito sa TikTok ko. Kaya kung gusto nyo ng mga portfolio, nandoon lahat yan sa red app tsaka sa blue app. So ayan, hindi ko na masyadong pahahabaan itong kwentuhan na to kasi napakahaba na itong video na to. Sana nag-enjoy kayo at nagustuhan ninyo yung content natin, and hopefully sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Maraming salamat. Big shoutout sa mga walang sawang nanonood palagi ng mga aking mga gawa, and ingat kayo palagi. Yan, God bless. Bye-bye. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.